morning sa ating lahat mga kaibigan. Dito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Ganinang umaga mga kaibigan, nagpaligo tayo sa nakuha natin na golden boy po na galing sa big time farm din sa Cebu. Pinaliguan ko mga kaibigan, at saka yung nakuha natin sa red po, pinaliguan ko sila para naman medyo medyo maganda ang panahon mga kaibigan, kaya pinaliguan ko. Bago tayo mag-umpisa ay shout out muna tayo kay Junri Pasadoble, Arlinda Suyat, Fritz Manago from Baguio, Nasario Nadal, Ubay Bohol, Tutoy, Robert ng Canada, Inbi Canada ba ito? Jewel Kadangin, Antipolo City. Itong pag-usapan natin kaibigan ay napaka lang po, kasi alam niyo na itong mga mga topic ay kinuha din natin sa mga comment suggestion po na anuhan natin ng content. Kaya ito po ang ating topic ngayon ay breeding material, broodstag. Okay lang ba kung walang palo kasi i-cross pa? Nako mga kaibigan, ito ang pag-usapan natin. Ito kasing maghanap tayo ng materialis po. Kasi pag sinasabing materialis mga kaibigan, pang breeding talaga, pag kuha tayo ng mga broodstag, pwede namang 2-week cross, pwedeng pure as a strain. Pero mga kaibigan, sa dati ko pa narinig ito na pag medyo puro ang isang manok, lalo na pag inbreed ang isang manok, ay pag pag binitaw mo ay pag medyo walang palo, okay lang daw, kasi mga kaibigan, i-cross pa yan. Pag cross, dun lang daw lumalabas yung palo or galing ng isang manok, pag ma-cross na daw. Pero sa ngayon mga kaibigan, lalo na ako sa part ko, if we talk about bloodlines, mga strain na ginawa ng isang breeder, pag ang manok na ito ay talagang palo ng palo, tapos pag bumili tayo ng broodstag tapos walang palo kasi i-cross pa, ako alanganin ka dyan kaibigan. Dati ko pa na ito narinig mga kaibigan sa mga medyo nauna sa atin, sa mga chicken talk nila, na okay lang daw kasi may cross pa, doon daw lumalabas yung kagalingan ng isang manok. Ganito po yan kaibigan, pag isang manok walang palo, may cross mo sa isang bloodline, lalo na pag isang bloodline ay ang naikrusan ay may mga palo, di siyempre lumalabas yung mga palo. Pero mga kaibigan, sa ngayon na time, pag bumili ka ng materialis, lalo na materialis mga mahal, katulad ng presyo ng 45,000, 50,000, tapos sabihin mga kaibigan na okay lang itong walang palo kasi i-cross pa natin. Ako mga kaibigan, ayoko po. Napakamahal mga kaibigan. Ang puro, pag sinasabing sweeter, puro palo ng palo, bahala na kung walang estilo sa laban, lalo na pag stag pa, okay lang yun. Kasi nakita natin may mga palo, at saka sa isang broodstag mga kaibigan, nabili natin, ang pinaka-number 1 natin tingnan ay yung yung kanyang physical attributes po, yung talagang pormahan sa isang magandang manok. Okay lang yun kung anong estilo niya, basta may mga palo talaga. Kasi mga kaibigan, bumili ka ng materialis, tapos sabihan ka ng kung walang palo, ibinitaw walang palo, tapos sabihan ka ng sa lumalabas lang yung mga kagalingan o palo niya ng isang manok, pag makita mo na sa kanyang offspring, nako, ayoko po niyan mga kaibigan, kahit sino naman po ay siguro mga kaibigan, kung ikaw ay broad-minded o pero sa akin mga kaibigan, ayoko po. Gusto ko na ang broodstag na bilhin natin, lalo na pag makakuha tayo sa mga big time farm katulad ng EEG, Regime Farm, yung mga ganun, ay nakita ko sa mga mga kaibigan, ibitaw ipakita sa iyo kung ano ang okay lang naman sa akin mga kaibigan, basta talagang magaganda ang forma niya. Pero talagang medyo nakulangan tayo dyan mga kaibigan. Ako sa part ko, nagbigay ako ng isang manok kahit 2-week cross, tapos ibigyan mo ang customer mo o yung bumili sa iyo ng walang palo, nako, nakakahiya yan mga kaibigan, lalo na pag crosses po.
Naku, parang sinasampal tayo na ng ano, mga kaibigan. Pag bumili sa iyo, kahit anong estilo dyan, pero talagang may mga palo po kasi process yun. Sabihin lang, okay lang kung hindi, okay lang kung pure, nako, mas lalo na. ah, kung ano naman, depende na lang yun sa may-ari, mga kaibigan. Pero sa akin, pag bumili ako ng mga katulad ng pure na tinatawag nila, yung strain na ginagawa ng isang breeder po, o yung minimaintain yung isang bloodline, mga kaibigan, ng isang breeder, talagang kailangan may mga palo yun, lalo na pag mga sweeter. Sabihin sa'yo, pag sa kanya ng offspring mo makita, naku, mga kaibigan, nakakaano naman yun, mga kaibigan, parang mabalisa ka doon, mga kaibigan, lalo na paglabas sa offspring, ganun pa rin kasi kung ganun man, mga kaibigan, bili na lang tayo ng mga cruises mo. Kasi sa cruises, mga kaibigan, pag i-breed mo, talagang magmana sa mga offspring mo. Kasi, mga kaibigan, ang hinahabol lang natin ng isang bloodline po. Pag sinasabing bloodline, Boston Roundhead, magaling talaga yan. May mga angat, may mga ilag, yun ang hinahabol natin doon. Tapos pag bili mo, walang mga ilag, walang palo, nako, saka na pag makaproduce na lang, nako, makaiba, alanganin talaga, huwag kayong bumili ng ganun, kaibigan. Totoo yan, ito na may hindi tayo na pag mga ganong klaseng manok, kahit sino na po, lalo na pag may presyo, mga kaibigan, nako, maganda ang forma, tapos may palo talaga. Ipagpalagay na lang natin, mga kaibigan, na medyo kulang pa sa palo, pero nakita mo may mga ilag. Nasa sa yung isip na yun na baka siguro pag medyo nagkaedad siya. Pero pag sinasabing sweeter, bata pa, tapos walang palo, imposible naman yun, kaibigan. Sweeter yun, palo ng palo. 5 months old, makitaan mo yan ng palo na medyo pinakatay po. Yung successive na palo ba, mga kaibigan, totoo yan. Kaya tayo, pag bumili tayo ng lalo na sa mga okay lang yung mga breeder vlogger, mga kaibigan, kasi kinuha din nila yun sa mga big time na siyempre magkuha sila ng video, makikita mo talaga na doon kumuha. Di ba? Di talaga may mga palo yun. Pero pag kumukuha tayo sa isang mga di masyadong kilala, pero nakita natin ng mga imported din ng mga manok, tapos nakitaan mo ng mga walang palo po, doon na lang tayo sa yung kilala talaga, kaibigan. Kilala na medyo mahal, na pariha din ang presyo sa kanila, doon naman tayo sa kilala po kasi pwede rin sa mga breeder vlogger kasi nakita mo yun, nabidyokan, tapos di ba, mga kaibigan, hindi naman tayo dito, pero ito'y guide lang, mga kaibigan, guide o pag ikaw ay kumuha ng isang broodstag o broodcock man, kailangan may mga palo talaga. Oo, totoo yan. Ako dati, pag pumili ako ng broodcock, palagay na lang na pure. Pag pure, kaibigan, kung ibitaw mo talagang kahit hindi masyado ang palo niya, pero nakita mo may palo talaga, kahit ang mga estilo niya ay kulang pa, ay pili natin yun. Pero pag nakita mo walang palo talaga, tapos sabihan ka na pag pag lumalabas na yung offspring, nako, mga kaibigan, ang napakamahal ng manok na yun. Kaya tayo iwas lang sa mga ganyan. Hindi ko naman sinasabi, mga kaibigan, na pero sa akin lang yun. Pwede sundin nyo, pwedeng hindi, pwedeng gawing tip, o nasa sa inyo na yun, mga kaibigan. Pwede mag-comment kung baka mali rin ako. Kaya yun, mga kaibigan, ito'y usapang mga manok po. Good morning sa ating lahat po.